Thank you. At ayon naman sa Global Report, as of January 2025, nasa 97.5 million na ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng internet. Ibig sabihin, sakto po sa demand ang pagpasok ng internet services business. Pero, paano nga ba magsimula sa ganitong linya ng negosyo? Yan ang alamin natin kasama si Dian Medina Ilustre dito sa Negosyo Tayo. Off-cam, we were talking about your life story, about business. Nakwento mo, sir, ang dami mo ng mga napasukang businesses. What made you decide to land on a Wi-Fi connection communications business? Kasi yung mga pinasok kong business, ma'am, na yun, puro mga partnership yun eh. So, hindi siya nagsasucceed. Nag-isip ako ng business na kaya kong i-manage personally na ako yung mag-handle. Anong kaibahan when you have partners in business as compared to handling it by yourself? Lalo kung yung managing partner mo siya talaga nag-handle ng business. Tapos ikaw parang ano ka lang, financial support ka lang. Minsan, hindi mo napapansin, baka mishandle yung pagmamanage ng business. Eventually, madidiscover mo na lang na bagsak na pala yung partnership nyo. We know that you're also a deputy officer at PNP. How do you manage your time? Kasi syempre, you're also busy with PNP. Kagandahan kasi sa panahon natin ngayon, this is the digital age. So, pwede mong i-micromanage yung business mo through online. Yung mga empleyado, may mga group chats kami. Yung mga client, ginawan ko ng mga group chats. In-involve ko yung aking kapartner saka yung aking may bahay. Siya yung binibigyan ko ng instructions. Siya naman yung nagre-relay sa mga tao. Naiiwan na lang po talaga sa akin yung mga big decisions. Hindi ba kayo natakot, nahirapan? Kasi marami na rin mga internet providers. And ano bang kaibahan ninyo from those competitors? Nung nag-start ako man pandemic eh. Mas malakas ang loob ni Sir Wilfredo talaga to really push for your business dreams. Paano nangyari? Kwentuhan mo kami, pandemic ka nagsimula. Kasi ma'am, nakikita ko yung di ba nung pandemic naka-quarantine tayo. Ngayon ang tao nagtatrabaho through online, tapos ang classes online, tapos ang marami sumikat na mga negosyo sa online eh. So, pero may kakulangan. Doon ako nakakita ng opportunity. Teka, pwede yatang mag-business ng internet . So, yun, pinag-aralan ko, ma'am. Tapos, nagsimula ako sa maliit. Tumutulong din yung gobyerno, ma'am, eh. Like NTC at saka DICT. Nagbigay sila ng permit sa mga small players. Sir Wilfredo, bakit ba importanteng pumasok sa negosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Number one po, kasi talagang ma-uplift yung life, yung pamumuhay nyo. Pagka meron kayong business, po-provide nyo yung mga pangangailangan ng mga anak ninyo saka ng families ninyo. Tapos, masishare nyo rin po yung blessings na pinagkaloob ng Panginoon sa community. Yun pong mga barangay, yung mga religious na dinadaanan ng kable namin. Pati po yung mga public schools, ma'am. Nagbibigay po kami ng mga libreng internet para sa kanila. Yung mga disabled, yung mga student, mga working students, single parents, solo parents, nibigyan po namin ng mas mababang rates. Affordable po talaga. Magtiwala ka lamang sa iyong sarili at ang lahat ay magiging posible. Yan po ang mindset ng business owner na si Wilfredo Dizon Jr. See you again next episode, mga kanegosyo.